Yes, hindi yung problema yung yung punto na kasi for hygiene purposes na kailangan talaga natin. Even yung mga binibili natin ay hinuhugasan muna natin, di ba? Alam po natin yan, hinuhugasan. Bumili tayo ng prutas, bumili tayo ng gulay sa palengke. Pagdating sa bahay, hinuhugasan muna natin bago natin ito kinakain. Ano naman? Pastor, saan ang mali? Bakit sila ay sinabihan ng ganun? Ang mali ay dun sa intensyon. Ang mali ay kung saan dumadating yung punto na kung saan yung paghuhugas ng kamay ay not for hygienic purposes, but for the sake of the tradition na kanilang pinamulatan. Na kung saan hindi ka kakain, kasi binabanggit po nila ritong, binabanggit po nila ritong paghuhugas ng kamay is more on the ceremonial cleansing. Na kung saan naubos na yung oras mo sa paghuhugas ng kamay bago ka kumain. No? Sabi ko, hindi rin sila kumakain yung mga yung nabibili sa palengke. Bakit? Kasi doon sa palengke, which is the public area, na kung saan ang Panginoong Yesus ay nag-minister, doon dinadala yung mga may sakit. In public, doon dinadala. At doon nagpapagaling ang Panginoong Jesucristo. So they treat the place na marumi. At kung sila ay pupunta doon, sila po ay nagkakaroon po ng stain, ng karumihan. Do you remember the time of lockdown? Do you remember the time na kung saan tayo po ay, anong tawag doon? Halos naging paranoid na, no? Sa pagano po ng ating home hygiene. Nalakunong kami dito kasi kami ni Ate Julie ay lumalabas pa rin dahil during that time yung schooling, school po ng mga bata is through yung module. So, meron po mga pagkakataon na kinakailangan ka pumunta sa eskwelahan, hindi mo makakapunta Ate Julie dahil wala namang biyahe. So, obligado po akong ihatid siya doon. Alam niyo po, during the time na kung saan ay lahat po ng ginagawa po niyo. Pagdating po dito, andyan na po yung aking Mrs. Sprayer. Disinfectant. Didisinfect ko siya. Didisinfect niya ako. Tapos to the point na kung saan, pagka ako kasi ako during the time ang nag-grocery, ako nung pupunta sa labas, ako lagi sila, dito lang sila. So, ako nasa labas lagi. Bago ako bumaba ng bahay, bago ako galing sa parsonage, yung may damit na ako na nandiyan sa labas. Pamalit. Pagkagaling ko sa labas, pagpunta ko rito, pagbalik ko diyan, diretso na ako kagad sa CR, maliligo na ako doon. Bago ko umakyat, may bagong damit na. Yung damit ko nandito sa baba, it's either na nakaano po sa araw, nakabilit sa araw. Na kung saan, hindi na po nagagawa yung dapat, yung normal na pagkilos. This is the same thing na sinasabi ko. Walang problema sa paghuhugas ng kamay bago kumain. Walang problema sa paghuhugas ng mga pinggan, pitsil, baso bago gamitin. But the thing is, sabi doon, ayon sa minanang katuruan, ayon sa minanang kaugalian ng matatanda. So it's more on following the tradition, doing the ceremony, bago ka kumain.
nawawala po yung esensya. At dito po niya sila inanuhan na, kayo na mga mapagpaimbabaw. Hindi naman kayo totoo na nagnanais ng ganyan, kundi gusto nyo lamang na makilala at makita ng tao na kayo ay sumusunod sa tradisyon. They honor God with their lips, but their hearts were far from God. Sumasamba sila, nag-aalay sila ng pagsamba sa Diyos, pero sa labit lamang. Praise the Lord sa nguso, hindi sa puso. Worshiping God sa panlabas, pakita lamang, pakitang tao lamang, pero ang kaloob-looban, ang laman ng puso ay punong-puno ng pag-iimbot, punong-puno ng karumihan. At yun din po ang sinabi niya sa kanyang mga alagad, hindi ang pumapasok sa loob ng ating katawan ang nagpaparumi, kundi ang lumalabas mula rito sa ating puso. Sapagkat sa puso nanggagaling, binasa po natin, sa puso nanggagaling yung mga kaisipan ng kahalayan, yung mga kaisipan ng pag-iimbot, at iba pang mga binanggit doon ng mga kasalanan. At lahat ng yun ay nanggagaling sa puso. Kapag ang puso ay hindi malinis, definitely, yung lalabas sa atin ay hindi mabuti. Kung puno ng galit ang puso mo, kahit anong ngiti ang gawin mo, makikita at makikita pa rin na ang ngiti mo ay artistahin. Hindi artistahin. Pang showbiz baga. Pag may fans. Kaway-kaway. Pero sa personal. Hindi malapitan. Kamay-kamay. Pagtalikod, hugas na alcohol. Sa makikita po yun. Kaya binigyan ng diin ng Panginoon na hindi yung pagkain na kinain mo nang hindi ka naghugas ng kamay ang nagpaparumi sa iyo. Kundi kung ano ang laman ng puso mo na siyang lumalabas mula sa iyo. By the way, side lang po, yung pag sinabi mong hindi yung pagkain ang pumapasok sa atin nagpaparumi, pinapakita lang, pinapahayag lamang po ng Panginoon na ang lahat ng pagkain ay pwedeng kainin at malinis yan. Nilinis na yan. Especially when touched sa ating pong pagkain. Kaya nga dito, inaalisan ng Panginoon ng yung batas tungkol sa paglilimita ng mga pagkain na binabawal in the book of Leviticus. No? Hindi po yung dahilan para gawin kasi meron pong reason bakit nabuo yung batas na yon. No, after ng kanilang after ng slavery nila sa Egypt. Actually, isang paraan para maibago uli, maiayos uli yung kanilang pamumuhay. Okay? Bigyan natin po ng ibang yan, pero binigay ko lang po dito para makita natin na yung pagkain na kinakain natin, yan ay malinis na at hindi yan magbibigay karumihan sa iyo. Hindi yan magpaparumi sa iyo. Kundi yung ating iniisip, ang nilalaman ng puso natin, ang siya po magpaparumi sa atin at nagbibigay ng karumihan sa atin. What matters to God is not the outward appearance or achievement, but our heart.
Hindi yung kagandahang panlabas, hindi yung yung iyong personality, nakikita, galing magdamit, ayos lahat. Hindi yung achievement mo, pero yung puso mo na dapat na atin pong inilalapit sa Panginoon. Sapagkat kapag ang puso po natin ay tugma o maayos sa harap ng ating Diyos, ito po ay nakapagbibigay ng kaluwalhatian. It will please God. That's the reason why the gospel in John, sinasabi sa atin, ang pagsamba na totoo, worshiping God in His Spirit and in truth. Nahahayag po ang mga bagay pong ito. At pwede po natin itong gawin na kapag bibigay po tayo ng kaluguran, kaluwalhatian sa Diyos kahit saang bahagi ng ating pong pamumuhay. Sa loob ng tahanan, how we raise our children, how we raise and with the relationship with our family, hindi lang sa siblings natin, kundi sa mga kamag-anak natin, mga pinsan natin, paano tayo nakipag-connect sa kanila. Sa opisina, ano yung relasyon natin sa kanila? Iba ba yung pinakikita natin habang tayo ay nasa loob ng simbahan? At iba yung pinakikita natin pag tayo po ay nasa opisina o nasa eskwela? Dapat po nagtutugma at napapakita po natin. Kaya napakahalaga po na dapat po nating nakikita ang mga bagay na ito. Kapag tugma ang puso natin, maging ayos ang ating kalagayan sa harap ng Diyos at maging sa harap ng ating kapwa. Sapagkat yung lalabas sa iyo ay mabubuting bagay, hindi yung mga pangit at mga bagay na hindi tama. So let us check our relationship with God. Let us check how we are doing our worship to God. Paano po ba natin ipinahahayag ang ating paglilingkod, ang ating pagsamba sa Diyos? Lip service po ba? O sa puso nang gagaling? Kumusta po ang relasyon natin, kaugnayan natin sa Diyos? Nakasuot ka pa ba ng maskara? O ipinaubaya mo lang sinabi ng Panginoon, gusto kong mabuhay sa totoong kalagayan na iyong ninanais para sa akin. If before you are wearing mask and you come to Jesus to accept Him as your personal Lord and Savior, and God promised you in His Word that every person, every individual na nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, wala na ang luma, tatanggalin na ang maskara na ginagamit at ikaw ay mamumuhay na ng totoo. Ipakikita mo na ang totoong itsura mo. Kung sino ka, kung ano ka. Sa loob at labas ng simbahan. Mamumuhay ka bilang Kristiyano, Lunes hanggang Linggo. Hindi lamang po araw ng Linggo, kundi Lunes hanggang Linggo. Ginagawa mo, ginag-aalay ka ng pagsamba sa Diyos. Sa pagitan ng pakikitungo sa kapwa ng tama, ng maayos, at paglilinis sa puso natin sa pagitan ng pagkukumpisal, ng
maghingi ng tawad sa Diyos. Every day, we are to come to God in confession, confessing all the things that we have done. Sabi nga po, alaman o hindi, alaman natin na nakagawa tayo ng mali, nakagawa tayo ng kasalanan, o hindi natin namalayan na tayo ay nakagawa ng mga bagay na iyon. We need to come to God, confessing everything to Him. Declaring before God na gusto nating maging maayos, gusto nating maging malinis sa ating puso, so that we can worship Him in the true essence and meaning of worship. We can follow Him, become His disciple in the true meaning and essence of being a disciple na tagasunod, kumikilala, naglilingkod sa ating Panginoon. Nawa po, itong mga bagay nito ay patuloy na magpaalala sa atin. Ang puso natin ay dapat na laging in tune with God. Dapat laging magkaugnay sa tamang kalagayan sa ating Diyos. Hindi natin. Kung meron po tayong nararamdaman na kabigatan sa puso natin, may mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kabigatan, ilapit mo sa Panginoon. Palinis ka sa Panginoon. Sabi po, ano yung sabi po ng 1 John 1:9? If we confess our sins to God, He is faithful and just to forgive us and cleanse us in all our iniquities. Hindi lang po tayo patatawarin, kundi lilinisin pa. Walang matitirang mantsa sa lahat ng iyon. Para patuloy po tayo na makapag-aalay ng ating karampatang pagsamba bilang mga alagad tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. At dahil sa pamumuhay na iyon, maibabahagi natin at makikita ng iba. At sila man ay may inspire sa buhay natin at magkakaroon ng pagkakataon na sila ay makakabahagi din sa biyaya at pagpapala na tinanggap natin mula sa Panginoon. Ay mga kapatid, kung sa anumang bahagi o sa mga pagkakataon na tila ba parang nakamaskara po tayo, mahirap pong alisin, mahirap pong tanggalin. Pero sa tulong at biyaya at kalakasang nagmumula sa ating Diyos, magagawa po natin na maging totoo. Magagawa po natin magpakatotoo at alisin ang lahat ng pagkukunwari sa ating buhay upang makapaglingkod tayo, makapag-alay tayo ng tunay at nararapat na pagsamba sa ating Diyos. At makikita natin na ang kapahayagan ng buhay natin ay isang maayos na kalagayan, malinis sa harapan ng tao at sa harapan ng ating Panginoon. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng ating